Magandang umaga po. Amen. So truly, amen, it's always a happy day and it's always a victorious day. Amen. Because Jesus is with us. Ngayon pong second quarter theme natin, no, that a faith that sees God's providence, no. Napakaraming revelation po, amen, ng Holy Spirit sa atin, no, ng word ni Lord patungkol sa buhay ni Joseph. Amen. And nakita po natin, no, from the very beginning, paano ginabayan ni Lord si Joseph, and talagang nakita natin, no, yung mga paghihirap na naranasan ni Joseph. Bagamat, amen, may mga paghihirap na naranasan si Joseph, nakita po natin sa buhay niya, no, na-establish yung pagtitiwala niya kay Lord. No, nakita po natin, no, na pinagtaksilan siya ng kanyang mga kapatid, no, kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid. May pagtatangkang pagpatay sa kanya, no, dahil sa sobrang inggit, no. Itinapon siya sa balon, no. Imagine mo, yung kapatid mo, itatapon ka sa balon, di ba? Ibinenta siya, no, sa halagang 20 pirasong pilak, no. Tapos hindi pa yun, no. Ibinenta siya bilang alipin, no. Tapos dinala pa siya sa Egypt, binenta siya bilang alipin din, no. And then, napagbintangan siya sa kasalanang hindi niya nagawa, no? Nakulong siya, no, sa kasalanang hindi niya nagawa. And lastly, no, sa last preaching natin, no, nakita natin, no, na may naranasan na naman siya, no, yung cupbearer, no, hindi niya sinabi yung pangalan niya, no, sa Faraon, no, para makawala siya sa kulungan. So, kung titignan po natin, no, parang misfortunes, no, yung mga nangyari sa buhay ni Joseph, no. Pero sabi ko nga po kanina, no, sobrang established, no, yung pagtitiwala, no, yung pananampalataya niya, no, kay Lord. And alam niya, amen, na hindi siya pababayaan, no, kailanman ni Lord, no. And ganoon din po tayo sa buhay natin, no. May mga sitwasyon tayo, no, na akala natin napaka misfortunate natin, no. But I know, no, that with our relationship kay Lord, no, we know, amen, that the victory, no, is already upon us, amen. And all things, amen, work together for good, amen, for those who trust and who love God, amen. Kaya wala po tayong dapat ika-anxious, no, ipangamba, amen. Dahil alam ko po, no, na ang buhay natin, no, ay rooted and grounded, no, sa pagmamahal na nararanasan natin kay Lord. Amen. We are no longer chasing victory in our lives because the victory, amen, is already upon us. Hallelujah. Kaya po nararapat lamang, amen, na purihin at pasalamatan natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. It's all because of Jesus. Amen. Giver of every breath I breathe, author of all eternity, giver of every perfect thing, to you be the glory. Maker of heaven and on earth, no one can comprehend your worth. King over all the universe, to you be the glory. I am alive because I'm alive in you. And it's all because of Jesus I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ, it covers me and raised this dead man's life. It's all because of Jesus I'm alive. I'm alive. I'm alive. Giver of every breath I breathe, author of all eternity, giver of every perfect thing, you be the glory. Maker of heaven, maker of heaven and on earth, no one can comprehend your word. King over all the universe,
I'm alive in you. And it's all because of Jesus I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ. It covers me and raised this dead man's life. It's all because of Jesus. Every sunrise sings your praise. The universe cries out your praise. Singing freedom all my days. Now that I'm alive. And it's all because of Jesus I'm alive. Yes, we are. It's all because the blood of Jesus Christ. It covers me and raised this dead man's life. It's all because of Jesus, and it's all because of Jesus I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ covers me and raised this dead man's life. It's all because of Jesus, and it's all because of Jesus I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ. It covers me and raised this dead man's life. It's all because of Jesus I'm alive. I'm alive. I'm alive. Oh, I'm alive. Hallelujah. Praise the Lord. Let's continue to give praise and worship to our Lord. Hallelujah. Come on, church. Put your hands together to our Lord. At break of day, in hope we rise. We speak your name. We lift our eyes, tune our hearts into your beat. Where we walk, and there you be. With fire and rise, life's a light. Your love untamed, it's blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory's breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. With fire in her eyes and life's alive, your love untamed is blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory's breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You wake within me,
never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Nararapat kang papurihan, Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga buhay, sa aming pamilya. Hallelujah, Lord. Sa aming komunidad. Hallelujah. Ikaw ay maging sentro ng lahat, Panginoong Jesus. Hallelujah. Oh, I worship you, Jesus. Oh, words can't express how much you've done for us, oh God. Oh, hallelujah, Lord. Oh, church, hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Oh, the love of God is never ending. Hallelujah. It never ceases to exist. Forever in our hearts. Hallelujah, Jesus. Jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of his afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how he loves us so. Oh, how he loves us. How he loves us so. Jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of his afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how he loves us so.
His portion and He is our prize, drawn to redemption by the grace in His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like an unforeseen kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way. And we are His portion and He is our prize, drawn to redemption by the grace in His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Praise the Lord Jesus, hallelujah. Praise the Lord. In 1 Corinthians verse 13, love is defined, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud, hallelujah. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth, hallelujah. And it always protects, it always trusts, it always hopes, and it always perseveres, hallelujah. Love's fulfillment revealed through our Jesus Christ, hallelujah. Praise the Lord Jesus, hallelujah. Love oh so patient and love is so kind, torn on that cross for all of mankind. Love in its fullness revealed through Jesus. Come on, church, hallelujah. Oh, love oh so patient and love oh so kind, torn on that cross for all of mankind. Love in its fullness revealed through Jesus. And we are His portion and He is our prize, drawn to redemption by the grace in His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way, yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yeah, yeah, He loves us.
church. Hallelujah. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Yeah. Oh, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Oh, praise. Praise the Lord Jesus, hallelujah. Worship you, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka na, dakilang Diyos. Itinataas na ng iyong dakilang pangalan, Panginoon, sa aming mga buhay at sa lugar na ito. Ikaw lang, Panginoon, at wala na pong iba. Ikaw lang, Panginoon, ang aming pasasalamatan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong pag-ibig. Sa dakila mong pag-ibig, Panginoon, na iyong nga pong ibinigay sa aming lahat, Panginoon. Salamat, napakadakila ng iyong pag-ibig na ipinadama mo sa amin, Panginoon, dahil ito po'y hindi humihingi ng anumang kapalit. At ang iyong pag-ibig na yan, Panginoon, ay walang kapantay at walang pwedeng pumantay sa iyong dakilang pag-ibig na aming naranasan sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya nga po, O Diyos, kami po, Panginoon, ay taos pusong nagpapasalamat sa iyo. Kami po, Panginoon, ay taos pusong nagpupuri. Buong lakas at buong pag-iisip sapagkat ang aming Diyos na pinupuri ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Kung kaya nga po, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat dahil nadama namin ang iyong kabutihan, ang mga pagpapala, ang mga pagbabago sa aming mga buhay nang dahil sa iyong salita, nang dahil sa iyong anak na si Jesus. Kami, Panginoon, ay may buhay. Kami, Panginoon, ay binigyan mo ng buhay na ganap at buhay na kasiyasiya na kailanman, O Diyos, ay hindi kayang ibigay ng mundong ito sa amin, Panginoon. Sa iyo lang namin nadama ito, Panginoon. Dahil ikaw ay dakila, dahil ikaw, Panginoon, ay puspos ng pag-ibig. Salamat, dakilang Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay ng buhay at lakas sa aming lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, napakabuti mo at napakadakila mo sa buhay ng bawat isa. Oh, maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. And we are His portion and He is our prize, drawn to redemption by the grace it is ours. Give praise is an ocean we're all sinking. So heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves
Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Lahat ng matagumpay sa buhay magsabi ng amen. Mahina po. Lahat ng successful and prosperous magsabi ng amen. Amen. Dahil ang ating prosperity at ang ating success ay ang ating Panginoon, hindi ang sitwasyon o hindi ang laman ng ating bulsa. Ang lahat ng tagumpay ay nanggagaling sa Diyos. And when we claim Jesus as our Lord and Savior, all the success and prosperity is in us. Hallelujah. Napakasarap pong namnamin yung awitin that He loves us. He loves us so much, no? Walang pag-ibig na makakapantay sa pag-ibig ng ating Panginoon. Hallelujah! Tayo po ay nasa bahagi ng pagkakaloob. When we say we are prosperous, no, the least of our concern is money. Because God has given us everything that we need pertaining to this life and to godliness. Amen? So wala pong magkukulang sino man sa atin. And let's pray. Hallelujah, Lord God. You are worthy to be praised, to be exalted. Panginoon, Ikaw ang unang nagmahal, Ikaw ang unang nagbigay. Ang grasya mo, O Diyos, ay hindi po namin maisip kung gaano kalawak, kung gaano kataas, at kung gaano kalalim. Ang tanggubay ay naggagaling lamang sa iyo, Panginoon. At ang ibig sabihin, lahat ay galing sa inyo, O Lord. And in our faith, we see the flourishment in our lives, Lord God, sapagkat sa inyo po namin ito inihahabilit. We trust everything in you, Lord, even our possessions, Panginoon, sapagkat kung walang mga talento, kung walang kakayahan, kung walang energy that is coming from our faith, that is being uphold, Lord God, sa pagmamahal mo sa amin, everything will be in vain. Kaya nga po sa aming pagbibigay, may kasiyahan ang aming mga puso. Meron po kaming pananampalataya, Lord, na ang lahat ng ito ay galing sa inyo at wala ni isa man na galing sa amin. And so, Lord, we give you the highest praise, adoration, and thanksgiving that we are able to give because of your love for us. Maraming salamat po, O Diyos. Tanggapin mo lahat ng papurit pagsamba sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Giver of every breath I breathe, author of all eternity, giver of every perfect thing, to you be the glory. Maker of heaven and on earth, no one can comprehend your word. King over all. Ayan, so good morning po ulit sa ating lahat, and we are joyful and happy to welcome po lahat ng mga bagong attend this Sunday. So when I call your name po, please stand up para po ma-acknowledge namin kayo at mapalakpakan. So welcome po kay Miss Regine Micaela from Kapayawan, invited by Sister Olive. Nasaan po siya? Nasaan po siya? Ay, ayun po. And then si Sister Realyn Mangosing from Camias, Magalang, Pampanga, invited by Sister Andrea Mangosing. And lastly po, kay Brother Raymond po. Nasaan po sila? Welcome po. Ayan, so welcome po to CFSM. So magbitaan po tayo sa isa't isa. Lahat po tayo ay tumayo. Hallelujah. And it's all because of Jesus I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ, it covers me and raised
this dead man's life. It's all because of Jesus, and it's all because of Jesus I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ, it covers me and erases this dead man's life. It's all because of Jesus, and it's all because of Jesus I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ, it covers me and erases this dead man's life. It's all because of Jesus I'm alive. I'm alive. I'm alive. I'm alive. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede po ba nating buksan, itaas ang ating pong boses to glorify God for His love. Amen. Hallelujah. Parang gusto ko pong gawin natin. Amen. Na wala pong instrument, just our voice to lift, no? To glorify our Lord Jesus Christ for His love. Amen. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo. Amen. 1, 2, 3. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa iyong pag-ibig. Come on, church. Hallelujah. Thank you for your love, O God. Sige po, buksan po natin ang ating pong mga bibig. Pasalamatan po natin ang ating Diyos for His overwhelming love. That He loves us so much. Kailanman hindi po nagbago ang pag-ibig ng ating Diyos. Hallelujah. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you with all of our hearts, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Alam niyo po, ang sarap palaging bigkasin kung gaano kabuti ang ating Diyos, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen. Na it is always overwhelming. Yung pong kapag iniisip mo kung gaano kakamahal ng Diyos, kung gaano po tayo inibig ng ating Panginoon, no? Siya po ay bahagi po tayo ng ating Diyos. Siya po ay sumasa atin. Amen. Napakasarap pong bigkasin lagi at alalahanin at patuloy pong ibagbigay papuri sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Pwede po natin gawin yon wherever we are, no? Yan po yung buhay natin eh. Pwede po nating ipagsigawan kung gaano po kapag mahal, kung gaano kaibig ang ating Diyos, kapag ibig ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Hallelujah. So, part 2 po tayo, no, ng leadership and wisdom, no? For such a time as this. Ayan. Part 2 po tayo nung Sundays, part 1. At ngayon po ay part 2 tayo ng leadership and wisdom using God's given gift. This time, Joseph interprets Pharaoh's dream. Amen. Hallelujah. Nananaginip din po ba kayo? Amen. Amen. Nananaginip po tapos tumaya sa weteng. Paya kaladyane po neng, kayang penina po. Amen. Hallelujah. Mayroon pong ganun na joke lang po yan, patawa lang po yun. Amen. Yung lumapit po no, sa isang tao, tapos po, oy, nanaginip ako. Amen. Ang ating pong mga panaginip ay bunga na po no, ng ating pagkakilala sa ating pong Diyos. Kung paano po natin naririnig ang kanya pong mga salita. Hallelujah!
Gusto ko pong balikan natin ang Genesis 39:2. Sabi po ng Genesis 39:2, no, from the start po ng the story of Joseph, kung paano po natin ito napakinggan, ito po yung bumungad sa atin. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. Amen. The Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Sinasabi po ng verse na ito, that Joseph, no, it is the presence of God in the life of Joseph, it is the presence of God and favor of God that brought prosperity in the life of Joseph. Yun po yung tinutukoy nun. Kasi from the line na basahin mo pa lang, the Lord was with Joseph. No? Yan po, yung tanging dahilan lang kung bakit sinabi po ng Biblia, dinescribe ng Biblia that Joseph was a prosperous man because God is with him. Wala pong ibang pinanggalingan yun. No? Pwede po sa mundong ito marami pong mayaman, maraming prosperous in material things. Dito po sa mundo, kapangyarihan, material na bagay, no, kasikatan and everything. Amen. Pero sa mga anak po ng Diyos, tayo pong mga anak ng Diyos, tatawagin po tayong mapalad, tatawagin po tayong masagana, tatawagin po tayong prosperous because God is with us. Amen? Yun po yung sinabi ng Biblia patungkol kay Joseph. The Lord was with Joseph. No? Hindi sinabing si Joseph kasi nagtiyaga siya, si Joseph kasi inapi siya, si Joseph kasi ganito siya, mabuti siyang tao. Hindi po na walang sinabing ganon. Ang sinabi lang po, the Lord was with Joseph. That's why he was a prosperous man. Amen? Hallelujah. So it is the favor and the presence of God that brought prosperity in the life of Joseph. Sagana si Joseph dahil lang Diyos ay sumasa kanya. May mga masamang pinagdaanan, pero hindi siya iniwan ng ating Panginoon. Again, the Lord was with Joseph. At kinilala ni Joseph ang Diyos, no? Ang pinanggagalingan, no? Kinilala po, pinili na kilalanin na Joseph na ang Panginoon po ang pinanggagalingan ng mabubuting bagay. Amen? Kaya yun po yung nagkaroon ng effect sa kanya pong buhay. No? That whatever, anuman po yung kanyang sitwasyon, whatever situation he has, ang kanya pong pagtingin, no, ang kanya pong pagpili palagi ay kung sino siya sa harap ng ating pong Panginoon. Kung sino ang Diyos. Natunghayan po natin yan, amen? Pinili niya na mamuhay kasama ang Diyos. Pinili din po ba ninyong mamuhay kasama ang ating Panginoon? That's why we are here, amen? No? Palagi tayong makikinig ng kanyang salita, no? Magiging sagana sa mga salita ng ating pong Panginoon. Yun po yung palaging pipiliin ng isang anak ng Diyos, no? Kasi po yun ang panggagalingan ng ating pong buhay, kung sino po yung ating pong Panginoon. Pinili niya na mamuhay kasama ang Diyos. Kahit saan siya mapunta, i-excels, amen? Nag-i-excel po si Joseph kahit saan po siya mapunta. Isa siyang taong nagtitiwala kay Yahweh. No? Sumusunod sa kanyang mga salita. Tinatawag siyang mapalad, namumunga ng sagana. Yan po si Joseph, no? Anumang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Whatever he does, he prosper. Sinabi po yan sa Psalm 1, no? Mapalad ang taong nagtitiwala kay Yahweh na hindi siya umaayon sa takbo ng mundong ito. No? Ang pagtitiwala niya ay nasa salita ng ating Panginoon. Nagiging sagana siya, naging mapalad ang isang taong kay Yahweh nagtitiwala. At dahil siya po ay nagtitiwala sa ating Diyos, siya po ay sumasagana at namumunga, no? Sa takdang panahon. Hallelujah! Amen? Kung mapapansin po natin ang buhay ni Joseph, ganun po yung kanyang naging buhay. And so are we. No? Dahil lang ang Panginoon na ating pong sinasamba, na ating pong pinagtitiwalaan sa buhay, nandyan po yung kanyang mga salita. Full pack po salita ng Diyos. Amen? Lahat ng ating pangangailangan, lahat ng pwede po nating hilingin, pwede po nating hanapin, ay nasa Diyos. No? Yung buhay na ibinigay po ng Panginoon sa bawat isa sa atin.
Nagtitiwala kay Yahweh, sumasagana sa lahat ng bagay, nagtitiwala sa kanyang mga salita, sumusunod sa kautusan ng Diyos, at sa lahat ng bagay sila nagtatagumpay. Whatever he does, he prospers. Sabi po ng Psalm 1. Joseph, no? Saan man po siya mapunta, siya po ay nag-e-excel. Makikita po natin ang buhay niya na namumunga ng sagana. Joseph, nung mapunta siya po kay Potiphar, nung ibenta po siya kay Potiphar, napansin ni Potiphar na siya'y pinapatnubayan ng Diyos. Amen? Kaya ginawa siyang katiwala ng lahat ng kanyang ari-arian. No? Sa mga nangyari kay Joseph, nang mapunta siya kay Potiphar, nakita po ng taong ito na walang pagkakilala sa Diyos. Amen. Nakita po niya na pinapatnubayan siya ng isang buhay na Diyos na kay Joseph, amen, no, pinagkatiwalaan siya ng kanyang lahat ng ari-arian. The wisdom, the leadership na kay Joseph, bunga ng kanyang ugnayan sa Diyos. Nakita po yan ni Potiphar. Nang siya'y makulong because of false accusation, ginawa siyang leader ng punong bantay. Nakita po yung kung ano yung kay Joseph, no? No, saan man po siya mapunta, nakulong, no, binenta bilang alipin, ngayon nakulong. Ngayon ganun pa rin yung nakikita sa kanya. No, God is with him. No? At makikita po natin na he excel in everything, even in the jail, even in prison. Biruin mo, ginawa po siyang leader, no, ng chief guard ng punong bantay. No, still he uses the gift of leadership and wisdom that comes from the Lord. No? Mayroon pong pinagdaanan si Joseph. Kinulong siya ng walang pagkakasala. Pwede po siyang magrebelde, pwede po siyang magtanong. But he silently wait, no? At tinitingnan kung sino po siya sa harap ng ating pong Panginoon, kung sino siya sa harap ng ating Diyos. No? And still, kahit may mga pinagdadaan, he uses the gift of leadership, gift of wisdom that comes from the Lord. Ipinaliwanag niya ang panaginip ng cupbearer and the baker. Yun po yung na-preach po ni Madam Lorna. Focus si Joseph sa kanyang purpose. Kilala niya ang kanyang tinatayuan. Alam po ni Joseph kung kanino siya nakatayo. Kilala niya ang kanya pong pinagtitiwalaan na Diyos. He knows that God is faithful. No? Na anumang mangyari sa kanyang paligid, anumang mangyari sa kanyang sitwasyon, God is faithful enough na hindi niya po iiwan si Joseph, and that God is able to bring good out of difficult situation. Ganun po ang ating pong Panginoon. In good times and bad times, nandyan po ang ating Diyos. Yung mga bad times, hindi po kinokos ng Panginoon niya sa ating pong mga buhay, but still, mararanasan po natin ang ating pong Panginoon. No? Lahat ng nagtitiwala sa Kanya, nararanasan po kung sino ang ating Diyos, even in the hard times ng buhay po natin. Tama po ba? Amen? Kasi po ang Diyos, ganun siya no? Consistent po ang ating pong Panginoon. No? Tuloy-tuloy po ang daloy ng Kanyang biyaya sa ating pong mga buhay. Madami na po tayong natunghayan sa buhay ni Joseph. No? How he walked in faith, no? Faith that sees God's provision. Ang kanya pong pananampalataya ay nakikita palagi. Ang nakikita po niya kung paano ang Diyos, ang biyaya niya, ang pag-ibig niya, ang pagpapala niya ay nasa kanya pong mga anak. Yun po yung nakikita ni Joseph. He walked in faith. Pananampalataya na nakikita ang provision, ang biyaya, no? Yung provision na binibigay ng ating pong Panginoon kung sino po siya, no, sa harapan ng ating Diyos. Ang Diyos ang nakikita niya sa kabila ng masamang paligid, sa kabila ng masamang pangyayari sa kanya pong buhay. Yun po ang Diyos ang kanyang nakikita. Ang pagkilala niya sa Diyos, no? Ang provision ng ating pong Panginoon, yun ang nakikita po ni Joseph. That's why, no? The Lord, yun lang po yung nakikita niya. The Lord is with him. That's why he called a prosperous man. Being a prosperous man, kumikilala siya sa Diyos. Namuhay po siya ng masagana. Namuhay po ng masagana si Joseph, no? Both
sa mundong ito, no, sa kanya pong paligid. Amen. At lahat, no, ng provision ng Diyos, yung pong full package, ganun po ang ating pong Panginoon eh. No? Kung sino siya, yun po tayo. Kung sino siya, yun si Joseph. Kaya po tinawag po siyang prosperous man. Sagana sa lahat ng mabubuting bagay galing sa Diyos. Basahin po natin ang 1 Corinthians 15:57 to 58. Sabi po niya, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen. Isa po itong yung tinatawag ng salita ng Diyos na sagana. No? Sagana ang mga anak ng Diyos sa kung ano ang patungkol sa ating pong Panginoon. Sabi po doon sa verse 57, purihin ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Ang Diyos po ang nagbibigay ng tagumpay sa bawat isa po sa atin. Amen? Kaya nga, bunga po nun, no? Sabi po ni Apostol Pablo, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi po doon sa King James, therefore my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable. Amen? Unmovable always, abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Your labor is not in vain in the Lord. Amen? Kahit po may paghihintay, kahit po may mga sigalot dito sa mundo, amen, sa ating pong pagpapatuloy sa ating Diyos, ang ating pong mga gawa ay mayroon pong kabuluhan sa harap po ng ating pong Panginoon. And we enjoy. Yeah? Na-enjoy niyo po ba ang paglilingkod sa Diyos? Na-enjoy niyo po ba yung buhay na mayroon kayo sa ating pong Panginoon? Amen? In this world, wala po tayong maaasahan. Masaya ngayon, mamaya hindi. Pero ang anak ng Diyos na nabubuhay po sa kanya pong mga salita, siya po ay palaging sagana. Siya po ay palaging namumunga. No? Ang panahon po ng isang anak ng Diyos, palagi po yung nagpo-flourish. No? Na kahit anong sitwasyon, hindi po siya natitinag. Siya po ay matatag dahil po sa ating pong Panginoon. Amen? Last Sunday na ibahagi po ni Madam Lorna, no, yung how Joseph interpret dreams in prison. God has given him the ability, no? Yung pong panaginip ng cupbearer tsaka ng baker, no? Nakita po yon ni Joseph na gumugulo sa kanila. No, dahil po doon sa kakayahan na binigay ng ating pong Panginoon sa kanya, the gift, no? He uses this gift even in prison, kahit na may sarili po siyang problema. Amen? Siya po ay naging blessing, naging daan para po maunawaan ng dalawang ito kung ano po yung kanilang napanaginipan na mangyayari sa kanila. No? Ilang araw lang. No? Ilang araw lang ang padadaanin at ito po ay mangyayari na sa kanila. No? Ang cupbearer ay naibalik po sa kanyang posisyon bilang katiwala muli ng Pharaoh. At yung baker naman po, kung ano po yung sinabi sa kanyang panaginip at ininterpret po ni Joseph, siya po ay binitay. Amen. Dahil po nagkasala po siya sa harap ng Pharaoh. God has given Joseph, no, the ability to interpret dreams. For Joseph, lagi niya pong sinasabi, it is God who gives. It is God who gives wisdom and understanding. Ang Diyos ang nagpapaliwanag. Kung babasahin niyo po yung mga kwento, Joseph always acknowledges, no? Acknowledge kung sino po ang Diyos, kung sino ang nagbibigay ng katalinuhan, kung sino po ang nagbibigay ng paliwanag, kung sino po ang may akda ng lahat ng sa kanyang buhay, kung sino ang may akda ng mga ito. No, ang salita po ng Diyos ang siyang patuloy niya pong sinasabi, no? Kung paano pong sinabi niya, it is God.
ang Diyos. Ang Diyos lamang. Ang Diyos lamang ang nagbibigay. Ang Diyos lamang ang pinanggagalingan ng lahat ng mabubuting bagay. Ulitin po natin yung verse na nabanggit din po, no, in 1 Corinthians 12:4-7. Iba't iba ang mga spiritual na kaloob, ngunit isa lamang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. In Joseph's time, sa time po ng Old Testament people, ang Diyos po ay nangungusap din, no? Nagbibigay ng mga talents, ng mga talento, ng mga gift, no? For certain selected people, no? Na binibigyan po ng ating pong Panginoon. For Joseph, isa po sa mga napapractice niya, gift na binigay ng Panginoon sa kanya is to interpret dreams. In our time, because of the indwelling of the Holy Spirit in our lives, kapatid, you have the gift. No? Mayroon ka pong regalo. Sabihin niyo po sa inyong katabi, you are gifted. Amen. At yan po ay galing po sa ating pong Panginoon. Sinabi po ni Apostol Pablo, iba-iba. No? Iba-ibang mga kaloob. No? Ang kaloob ni sister, no? Ang kaloob ni brother, iba-iba po yan. Iba-ibang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos. Iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa niyan. Para sa ikabubuti ng lahat. Ne? Again, for the benefits of many. Ng bawat isa po sa atin, ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng patunay na napapakitang nasa Kanya ang Espiritu. No? The Spirit of the Lord is indwelling in us. At siya po, no, ang Espiritong nagkakaloob ng mga gift na yan, ng mga God-given talent po na yan, God-given gifts na nasa atin po. Ginagamit niyo po ba yung mga regalo niyo? Yung pong galing sa Diyos? Amen? Mayroong regalo ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, mayroong regalo ng pagbibigay sa gawain ng ating pong Panginoon in giving, no? Sa lahat po ng aspeto, wherever we are, like Joseph, pwede po nating gamitin ang mga yan. Amen. For the benefit of many. No? Isipin mo yon, you are a channel of blessings. You are a channel, no? Isa ka sa pinagdadaluyan ng pagpapala ng Diyos. Na ipapakita, na ipapakilala ang Diyos sa pamamagitan po ng buhay na ibinigay niya, no, para sa iyo. Okay? So, for Joseph, lagi niyang sinasabi, it is God who gives wisdom and understanding. Amen. Malinaw po na tayo'y binigyan ng mga spiritual na kaloob. May iba't ibang paglilingkod, iba't ibang gawain na iniatas. Naniniwala po ako bilang isang anak ng Diyos. Alam mo na kung ano po yung regalo na nasa iyo. Kapatid, you are given, no? Ikaw po ay binigyan ng talento na ating pong Panginoon, ng mga talents, ng mga gifts, no? Na pwede po tayong mag-excel sa mga bagay po na yan. No? Para sa ikabubuti ng lahat at para sa kaluwalhatian po na ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Katulad ni Joseph, pwede rin po tayong mag-excel sa mga kaloob na yan, sa mga kaloob na ito. Amen. Gusto niyo po ba? No? Gusto niyo po bang lubusang maranasan? No? Kasi po ang Diyos ang nagbibigay. Kasi yung gift na binigay sa iyo, kapag po ginamit mo yan, kapag po yan ay ginamit mo, you are motivated by the love of God. Amen. Pwede po yung manganak pa. Pwede po yung madagdagan pa. Amen? Na makikita mo, you can be used by God sa larangan ding ito. Amen? At yung ating pong mga trabaho, yung ating pong mga kinagagalawan, yung ating pong mga business or yung mga kinagagalawan po natin bilang mga anak ng Diyos sa bawat araw, hindi po hiwalay yan. No? Hindi hiwalay yan sa ating pong pagkilos bilang isang anak ng Diyos. We can excel.
Amen? Yung pong may magkakaroon ng pagkakataon na hinahanap ang mga anak ng Diyos. No? Sa mga simpleng pagkakataon na hinahanap ka dahil gusto nilang marinig. Marinig ang salita ng Diyos mula sa iyo dahil alam nila ikaw ay isang anak ng Diyos, ang Diyos ay sumasa iyo. No? They will seek counsel, no? Gusto nilang marinig yung mga salitang galing sa iyo. At tayo naman pong mga anak ng Diyos, we are always focused kung sino po ang ating pong Panginoon at yan po yung ating binabahagi sa mga tao. In our work, amen, may mga trouble dyan, no? Ano man po yan, no? Technical o ano man pong ano po yan, no? Nandyan po yung mga anak ng Diyos. Hindi po hiwalay, no? Hindi hiwalay yung ating pong mga ginagawa sa pang-araw-araw sa ating pong relasyon sa ating pong Panginoon. We can always acknowledge or we can always shout, no, kung sino po ang Diyos sa ating pong mga buhay. Na hindi po tayo napipilit, kundi po kusang lumalabas, no? Kusa po tayong hinahanap ng mga taong ito dahil po ang pakinabang na pwede po nilang matanggap mula po sa ating pong Diyos, mula sa kanyang mga salita, pwede po tayong gamitin ng ating pong Panginoon sa bagay na yon. Joseph, ganun po siya nabuhay, no? At yung kanyang acknowledgement sa kanya pong buhay sa ating pong Panginoon, nakikita po natin. Amen? At sinabi rin po ng 1 Peter 4:10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Amen. Tayo po'y pinagkatiwalaan ng Diyos ng iba't ibang kaloob. Gamitin natin sa kapakinabangan ng lahat. Amen. Hallelujah. You are a blessing. And you are a channel of blessing sa lahat po ng mga kaloob na ito na binigay po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And I'm speaking of general gifts, no? Na binigay po ng Diyos specifically sa bawat isa po sa atin. No? I-impress po yan ng Panginoon sa atin. At yan po ang panggagalingan natin ng confirmation and everything, ang salita po ng Diyos sa buhay po natin. Heto na po si Joseph. Again, interprets Pharaoh's dream. Basahin po natin ang Genesis 41. Mula po chapter 1. Pagkaraan ng 2 taon, ng paraon naman ang nanaginip. Napanaginipan niyang siya'y nakatayo sa pampang ng ilog Nilo. Walang ano-ano'y may 7 magaganda't matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain ng damo. Ito po yung panaginip ni Pharaoh, no? Umahon din mula sa ilog na iyon ang 7 pangit at payat na baka. Lumapit ang mga ito at kinain ang 7 matatabang baka. At nagising ang paraon. Nakatulog siyang muli at nanaginip na naman. May 7 uhay na tumubo sa isang puno ng trigo, malalaki at matataba ang mga butil nito. Pagkatapos may sumibol na 7 uhay, ang mga ito ay payat at tuyot ang mga butil dahil sa hampas ng hanging silangan. Kinain ng mga payat ang matatabang uhay at muling nagising ang paraon. Noon niya na lamang siya pala'y nananaginip. Pagsapit ng umaga na bagabag siya, kaya't pinatawag niyang lahat ang mga salamangkero at mga matatalinong tao sa buong Ehipto. Isinalaysay niya ang kanyang mga panaginip, ngunit isa man ay walang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga ito. Doon po muna tayo. Amen. Heto po si Joseph. No? There is divine revelation. Sige, yung sa ano muna tayo? Divine revelation. Ayan. Sa panaginip po ni Pharaoh, mayroon pong divine revelation na galing po sa ating pong Panginoon. And in divine revelation, God is established in giving His message. Porsigido, establish po ang Diyos, no, sa pagbibigay ng kanyang mensahe. Sa gusto niya pong iparating kay Pharaoh. Nagpahiwatig ang Diyos sa Faraon sa pamamagitan ng panaginip kung ano ang kanyang gagawin sa Egypt, no, sa Ehipto. Kung ano po, what He is about to do. No? The Lord, ang kanya pong gagawin sa bansang Ehipto. That there will be 7 years of great prosperity and 7 years of severe famine. No? Yun po yung panaginip niya, no?
Kung babasahin po natin, matatabang baka, kinain ng mga payat na baka, no? Matatabang uhay ng trigo, kinain ng natuyo, no? Tuyot na trigo ang nakita po doon. So, ang managinip po ng 2 beses, ibig pong sabihin, God is established and giving His message. Gusto niya pong iparating kay Pharaoh na may gagawin ng Diyos sa bansang Ehipto. Sabi po ng ating binasa, ipinatawag, nabagabag po si Pharaoh. Nabagabag ang paraon sa kanya pong panaginip. Hindi niya maintindihan. Pinatawag niya ang lahat ng kanyang nasasakupan na salamangkero, magicians, no? Mga wise men doon po sa kanyang kaharian, pero wala pong makapagpaliwanag sa kanya pong panaginip. Amen. Ito po, papasok po si Joseph. Sige po, tuloy po muna natin. No? Lumapit sa paraon ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa. Nang magalit po kayo sa amin ng punong panadero at ipabilanggunin niyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod, kami po'y parehong nanaginip. Isa pong binatang Hebreyo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon. Siya po ang nagpaliwanag ng aming panaginip. At sinabi po niyang ako'y mababalik sa tungkulin at ang punong panadero'y bibitayin. Nangyari pong lahat ang kanyang sinabi. Amen. So nagkaroon po ng daan para po maalala po si Joseph. No? So sa kwento po, narinig po ng cupbearer, no? Ang dilema po ng hari, dilema po ng Pharaoh, yung problema po niya. No? At siya po ay nagsalita po sa paraon. Sabi po niya, ako'y may pagkukulang na nagawa. Naalala po niya si Joseph. Amen? And here comes Joseph, no? In demonstrating his leadership and wisdom. Sabi po sa verse 14, ipinatawag agad ng paraon si Jose. Nang mailabas na sa bilangguan, siya'y nag-ahit, nagbihis, at kaagad humarap sa hari. Amen. Pinatawag po ng paraon si Joseph, no? Sa pamamagitan po ng cupbearer na naalala niya na mayroon po silang usapan, mayroon silang usapan ni Jose na aalalahanin niya si Jose kapag po siya ay naibalik na sa posisyon. Pero nakalimutan po siya ng cupbearer. And this time, after 2 years, ang paraon po ay nanaginip at nagkaroon po ng daan para po maalala ni cupbearer si Jose, no? Para po si Jose ang mag-interpret. Meron pong isang batang Hebreyo, no? Nandun po sa kulungan, no? Ako po'y may pagkukulang na nagawa. Siya po ay matalino, siya po ay pwede niyang ipaliwanag ang inyong mga panaginip. Sabi po ng cupbearer. So, pinatawag po ng paraon si Joseph. This time, sabi po, nagbihis, no? Mailabas, no? Nang mailabas siya sa bilangguan, siya ay nagahit, nagbihis kaagad at humarap sa hari. No? Nagahit po si Joseph. Tinanggal niya po yung atsaka. Amen. Yung Joseph po natin dito, pati yung head niya, inahit. Amen. Kaya poging-pogi po siya. Amen. Hallelujah. So, this is Joseph, no? Ito na, no? The leadership and wisdom na nasa kanya to demonstrate, no? Sabi po dito, mula sa bilangguan, no, ipinatawag agad siya ng paraon. Joseph in Pharaoh's court. From prison, nasa harap na po siya ngayon ng Pharaoh. And from prison to palace. No? Sa pagkatawag po sa kanya, sa pagkalabas po niya sa bilangguan, ito na po, nakaharap na po si Joseph sa paraon. Mula sa kulungan, patungo po sa palasyo, sa kaharian ng Ehipto. No? Ano ang dala-dala ni Joseph? Ang mensahe ng Diyos para sa Ehipto. Amen. Taglay ang karunungan na nagmumula sa ating pong Panginoon. Ito po si Joseph.
no, i-exercise, i-demonstrate how God, na siya po ang nagpapaliwanag ng mga panaginip. Na ang mga, anumang mga planong ito, ang Diyos po ang siyang patuloy na nagbibigay, yung mensahe niya para po sa Ehipto. The Lord was with Joseph, no? There is this leadership and wisdom in the children of God. Sa atin po, kahit si Joseph po, no, siya po ay pinatawag ng Paraon, siya po ay humarap sa Paraon para po ipaliwanag yung kanya pong panaginip. Sa atin po, in our situation, sa atin pong mga sitwasyon, kagaya po ng sinabi ko kanina, amen, pwede rin po tayong gamitin ng ating Diyos. Sa mga simpleng ginagalawan po natin, amen, we can exercise this leadership and wisdom that comes from the Lord, that you have. No? Nasa atin po, no? Yung gift na ito na binigay po ng ating pong Panginoon. Joseph demonstrated it on the Pharaoh's court, no, sa harapan po ng Paraon. Sa ating pong mga buhay, nararanasan po natin minsan yung mga bagay na ito. Kahit po sa ating pong mga pamilya lang, mayroon na po ba kayong karanasan na ipapatawag ka, no? Although problema po yon, sigalot po yon, no? Pero yung gusto nilang marinig kung ano yung dala-dala mo. Amen? Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Yung pwede kang mamagitan sa mga bagay na ito, no, na ang dala-dala mo, yung salita na ating pong Panginoon kung sino ang Diyos. Na hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba, na marunong ba akong magsalita? Na marunong ba akong makakaya ko bang resolbahin yung mga problemang ito? Amen? May mga tao pong gano'n na hahanapin ang mga anak ng Diyos. No? Ipapatawag ang mga anak ng Diyos. Minsan, kapag may sakit sila, hindi mo alam kung wala lang silang pang-hospital, kaya tinatawag ka. Wala pong problema doon. Amen? Ang mahalaga po, malaman nila kung sino po yung pinanggagalingan ng tunay na kagalingan. Kung sino po ang pinanggagalingan ng mga pagpapalang ito, na pwede pong mabuhay ang tao ng isang buhay na ganap at kasiya-siya dahil sa Diyos. Dahil yan po yung binibigay ng ating pong Panginoon. Naranasan po natin yan, kaya maibabahagi po natin yan sa iba. Kahit bata ka, kahit anong edad mo, bilang isang anak ng Diyos, you can be a leader and you have the wisdom of God. Yung pong mismong pananampalataya na mayroon ka, you're a leader of that. At kayang-kaya mo yung ipahayag sa mga taong nakakasalamuha mo wherever you are. Na anuman ang iyong kalagayan, na nananaig kung sino ka sa ating pong Panginoon. Kagaya po ni Joseph, you can excel, we can excel. Sa buhay po, no, sa kalagayan po, na mayroon tayo sa harap po ng ating pong Panginoon. Amen. Na nakikita po natin ang provision ng Diyos, nakikita po natin kung sino ang ating pong Panginoon in whatever situation we have sa buhay po natin. At hindi ka mapofocus, no? Yung pong si Joseph, nakita niyo po, he was in prison, pero naibahagi niya yung wisdom na ito sa dalawang tao na nagbigay po ng daan para po maibalik po sila, no? Yung cupbearer maibalik sa kanyang posisyon. Amen. Kung titingnan mo, napakasalimuot ng kanyang sitwasyon, may problema din ako, bahala ka dyan. No? Minsan, magsiswitch po yung ganun eh. No? Pero sinasabi po ng salita ng Diyos. Amen. Ito po tayo. We have the leadership and wisdom na pwedeng-pwede po nating gamitin dahil yun po yung kaloob na binigay po sa atin na ating pong Panginoon. Amen? In demonstrating these gifts, no, in using these gifts sa ating pong buhay, no, yung mga kapatid natin sa praise and worship, yung mga kapatid po natin na nandyan po kayo, no, na pinagpapala nyo po, tayo po ay nagiging blessing sa gawain po na ating pong Panginoon, no? Yung pong mayroon po tayong heart na umabot sa mga tao,
Dahil kailangan po lahat ng tao, naman yung kanyang kalagayan, kailangan po nila ang Panginoon. Using these gifts, amen, tayo po ay gagamitin po na ating pong Panginoon. Amen? Joseph at the Pharaoh's court, he has the wisdom. Verses 25 to 32. Iisa po ang kahulugan ng dalawa ninyong panaginip. Ito na po, no? Nung humarap na po si Joseph kay Pharaoh, sinabi niya, ito yung panaginip ko, sabi po ni Pharaoh sa kanya. Ito po, using the wisdom that comes from the Lord, ito po yung sinabi ni Joseph. Iisa po ang kahulugan ng dalawa ninyong panaginip, sabi ni Jose. Ipinapaalam sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. No? The divine revelation. Ang 7 matatabang baka po ay 7 taon. Iyon din po ang kahulugan ng 7 uhay na matataba ang butil. Ang sinasabi ninyong 7 payat na baka at ang 7 uhay na payat ang mga butil ay 7 taon ng taggutom. Gaya ng sinabi ko sa inyo, iyan po ang gagawin ng Diyos. God is established in giving His message. Magkakaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong Ehipto. Ang kasunod naman nito ay 7 taon ng taggutom at dahil sa kapinsalaang idudulot nito, malilimutan na sa Ehipto ang nagdaang panahon ng kasaganaan. Mangyayari ito dahil sa katakot-takot na hirap na daranasin sa panahon ng taggutom. 2 ulit po ang inyong panaginip, mahal na paraon, upang ipaalam sa inyo ng Diyos, sa inyo na itinakda na ng Diyos ang bagay na ito at malapit na niya itong isagawa. Amen. The wisdom, no? The interpretation of the dreams. Yan po ay na kay Joseph, no? At sinabi niya po yan sa Paraon. Ito po yung mensahe. Ito po yung ibig iparating sa inyo ng Diyos. Ito yung salita ng Diyos na gusto niyang ibigay sa inyo. Ito yung mensahe ng Panginoon na gusto niyang ibigay sa inyo. Ito po yung kahulugan ng inyong panaginip. Amen? There is the wisdom and there is the leadership. Sabi po, ang mabuti po ay, no, in exercising His leadership, no, in demonstrating the leadership, ang mabuti po ay pumili kayo ng taong matalino. Para pong sinabi na rin ni Joseph, pwede niyo po akong kunin. Amen. Pwede po ako dyan. Ang mabuti po ay pumili kayo ng taong matalino at may kakayahan upang siyang mamahala sa Ehipto. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikom ng 5 bahagi ng lahat ng aanihin sa loob ng 7 taong kasaganaan. Lahat ng inaning butil sa panahong iyon ay dapat ipunin, ikamalig sa mga lungsod at pabantayang mabuti. Bigyan ninyo ng kapangyarihan ng mga tagalikom upang maisagawa ang lahat ng ito. Ang maiipong pagkain ay ilalaan para sa 7 taon ng taggutom na tiyak na darating sa Ehipto. Sa gayon, hindi mamamatay sa gutom ang mga mamamayan sa buong bansa. Ito yung gagawin ng Diyos sa Ehipto. There will be 7 years of great prosperity and kasunod po nun, there will be 7 years of great famine. Sabi po ni severe famine. Sabi po ni Joseph. Amen. Ngayon po, ito yung mangyayari. Ito naman po ngayon yung nararapat po nating gawin. The leadership, no, na kay Joseph, no, bilang pong siya ay, no, tumitingin sa kapangyarihan, kung sino ang ating Diyos. Ito po, sinabi niya, ganito po yung ating gagawin. Kumuha po tayo ng matalinong tao. Amen? At ito po yung gagawin natin. Ito po yung gagawin ninyo. No? Maglikom, mag-ipon sa panahon ng prosperity, ito po yung gagawin natin para hindi po makaranas ng gutom ang bansang Ehipto. Sabi po niya kay Paraon, no? So there is also preparation, no? Preparation and provision. Provision po 'yan, hindi promotion. Amen. Thank you, Miko. Hallelujah. Hindi po naintindihan ni Miko kasi yung sulat ko. Sulat po ng preparation and promotion. Provision po yan. No? Because of the leadership, because of the wisdom, no, na Joseph, ibinahagi niya po sa bansang Ehipto kay Paraon, no, nagkaroon po sila ng preparation during the time of during the time of great prosperity, no? At ang provision po ng Diyos ay naranasan po nila. Amen. Sa atin pong buhay, kung mapapansin niyo po,
no? God is, yes, promoting us. Sa mga kabuhayan po natin, kabuhayan pa lang po yan, no? Na tayo po ay nakaugnay sa ating pong Panginoon. Hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. The provision of the Lord is always there. Amen? And that provision, pwede po tayong maging pagpapala. Pwede pong umagos yan. No? Pwede po tayong maging daluyan yan. Amen? At yun po yung nangyari sa kanila. Nagkaroon ng pag-iipon in the time of prosperity, at nung pong dumating na yung taggutom, sila po ay nanagana pa rin sa kabila ng taggutom. And that wisdom coming from the Lord, binahagi po yan ng isang anak ng Diyos, si Joseph. Amen. In our time, in our situation, hindi po tayo titingin sa sitwasyon natin. Lalo na po minsan naririnig natin, Pilipinas pa naman. Ganito ang Pilipinas. Sa ibang bansa, hindi ganun. Hindi na ako uuwi kasi dito sa bansang tinitirahan ko, establish ako, okay ako. Hindi ko kailangang mag-alala ng kung ma-hospital ako, ganito, ganyan. Yun po yung tao tinitingnan niya po yung sitwasyon niya, no? Kung saan po siya makaka-advantage. Pero kapatid, pinakita na po sa atin ng ating pong Panginoon. God is only our advantage. No? Yung kalagayan po natin sa Diyos, yun lang po yung siguro. Yun lang po yung may kasiguruhan. Amen. At kaya sa anumang pong kalagayan po natin, mga kapatid, we can be a blessing. We can be a channel of blessing. No? This provision po ng ating Diyos, nasa atin po yan. Amen. Nasa iyo, nasa akin, nasa ating lahat. At hindi po nagkukulang ang ating pong Panginoon. Amen. Mabuhay po tayo. Mabuhay tayo doon sa pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Faith and trust. Amen. Makikita po natin sa buhay ni Joseph, after 2 long years, doon pa lang siya naalala ng cupbearer. Amen. Sa kanyang mga pinagdaanan, no? Sa kanya pong naging buhay, this time sa pagharap niya po kay Pharaoh, after 2 long years, doon pa lang po siya naalala ng cupbearer. Amen. Usapan po nila, alalahanin mo ko ha, sabi niya doon sa cupbearer, kapag nasa posisyon ka na. Kapag lumabas ka na at nasa posisyon ka na, alalahanin mo ko para makaalis din ako o makalaya din ako sa kulungang ito. Kasi sabi niya, ako'y isang Hebreyo na pinagbili bilang isang alipin at wala akong ginawang anuman para ako'y mapunta sa lugar na ito, sabi niya. Pero lahat po ng sinabing yon, pinag-usapan po nila, nakalimutan po ng cupbearer. But still, the faith of Joseph flourished. The faith of Joseph, nandun po, no? Sa mga time na parang wala pong nakikita physically. Amen, wala pong nakikita physically para po masabi niya na mayroon ng katuparan yung aking kahilingan. Amen. Pero dahil po hindi siya iniwan ng ating Diyos, in whatever times na mayroon siya, whatever situation na mayroon siya, hindi po siya iniwan ng Panginoon. Kahit after 2 long years na siya po ay naghintay, amen, o nandun po siya sa kulungan, no? Ang kanya pong kaisipan, ang kanya pong buhay, yung kanya pong direction ay nasa atin pong Diyos. Amen? Naibalik ang cupbearer pero nakalimutan niya si Joseph. Amen. Napigilan po ba si Joseph? Hindi. No, hindi po napigilan si Joseph. Pwede po tayong mabigo sa tao. Amen? Pwede tayong mabigo sa tao. Pwede tayong mabigo sa pangako ng tao, sa salita ng tao. Kaya nga po sinabi ng Isaiah 40, maglalaho ang lahat. Ang lahat ay mawawala. Pero ang mananatili lang ay salita ng Panginoon. Firm po ba tayo doon? No? Nakatayo po ba tayo doon? Hindi natin pwedeng panghawakan. Hindi po natin pwedeng panaligan ng salita ng tao. Ang pwede lang po natin panaligan ng salita ng Diyos. Pwedeng sabihin ng tao ngayon ganito, pero mamaya pwedeng hindi na. Because ang situation po ay nangyayari. Ang situation po ay napapalitan.
No, nag-change yung mga tao, pero ang Diyos po ay hindi po nagbabago. Kaya ang mga salita lang po ng ating pong Panginoon, ang pwede po nating panaligan. Ang pwede po nating pagtiwalaan. And that the word na tinanggap po natin is our Lord Jesus Christ. The word is in you. No? Ang salita po na ating pong Panginoon ay nasa atin. At yun po yung sinasabi natin. Kaya yun po yung pwede po nating maging paraan para po tayo po'y maging pagpapala sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen? Hindi na pinansin, no? Hindi na nakita ni Joseph yung 2 long years. Hindi na rin po siya nanumbat. Ikaw yung pinag-usapan natin, nakalimutan mo Sabi mo, pwede pong ganun no? No? Pero hindi po Si Joseph po, yung sinabi ng Panginoon sa kanya, ang tinandaan niya. Yung sinabi ng Panginoon sa kanya, ang nasa puso niya. At yun po yung nagli-lead sa kanya. Yun po yung nagda-direct sa kanya. Ang sinasabi po ng Panginoon, hindi po yung sinasabi ng tao. In our lives, let us seek always for the direction of God through His Word. Binigay na po ng ating pong Panginoon ang kanyang salita. Ang sinabi ng Diyos ay sinabi na niya. Amen. And that is the Word of God. At yun po yung pwede nating panaligan. In our walk in this world. Amen. Kapatid, you are blessed. Tayo po ay pinagpala ng Diyos. At lahat ng pagpapalang spiritual and everything mula sa ating pong Panginoon ay nasa atin. Let us just live in it, exercise, demonstrate. No? Ilabas po natin kung ano na yung nasa atin. Amen. I-unleash po natin kung ano na yung binigay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen. We have the gift. We have these gifts na galing po sa ating pong Panginoon. Amen. We can trust fully to the Word of God. No, it is the Lord that gives. Ang Panginoon po ang nagbibigay. Amen. Hallelujah. Tapos na po ako. Let us worship the Lord. Amen. Hallelujah. Patuloy po nating awitin ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, O God. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitan po natin ang ating pong Panginoon, how He loves us. Amen. And the love of the Lord, ang pag-ibig ng Diyos, ay buong-buo na nasa atin po. Who is Jesus? Who is our God? Yun po tayo sa harapan ng ating pong Panginoon. He loves us so much. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord Jesus. Yes, Lord. Jesus, Jesus. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Let us close our eyes. Damdamin po natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. That God is with us. Yes, Lord. And we are His portion, and He is our prize. Drawn to redemption by the grace in His In His grace. He's an ocean where all sing. Hallelujah. So heaven meets earth like Jesus. Yes, my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain this regret when I think about The way how
by the grace in His hands, His grace is an ocean where all sinking. So heaven itself like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain this rest when I think about Oh, how He loves us. Yes. He loves us. More than what we think. Higit pa sa ating iniisip. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Thank you, Lord. Bago po muna tayo. Praise God. I'm blessed. Tayo na blessed sa Word of God at patuloy na ginagamit ng mga Panginoon, ang mga kapatidan. Salamat kay Brother Aaron at din sa kanyang asawa at sa pamilya na sumusuporta sa kanya. Salamat sa Panginoon at tayo binibigyan ng buhay at ganap sa pagitan ng kanyang salita. Kaya binati atensyon, binati panahon ang kasalanan Diyos sa pagitan ng ating G at ating personal devotion sa Panginoon at sa Sunday service na. Sunday service na. So sabi sa 2 Corinthians 3:5, kung sa aming sarili lamang wala kaming sapat na kakayahang gawin ito, lahat ng aming kakayahang ay mula sa Diyos. So si David si Paul lang sinasabi, wala daw siya kakayahang para gawin ang lahat ng bagay ito. Pero dahil sa Diyos ay magagawa niya ang bagay na pinapagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya si Joseph, sabi niya, pero hindi po ako ang siya nag-interpret ng dream. Hindi ako nagpapaliwanag, kundi ang Diyos ang nagpapaliwanag. So, nakakalize siya, Panginoon, sa kanyang buhay. Nakakalize niya ang lahat ng ngayon, kung bakit niya nagagawa, ay dahil sa Panginoon, dahil sa Diyos, hindi sa kanyang kasariling kakayahan. Kaya, kailangan niya. Kaya po, ito, asim na ito. Para di nagano. Praise God. Okay. Okay. Praise God. So, ando po, na kung saan tayo lahat ay may kukulangan. May mga bagay na hindi natin kayang lahat. Ang ating pagiging magulang, pagiging anak, pagiging estudyante, pagiging trabador, hindi natin kaya lahat ang dapat natin gawin. Pero, kung pagkinilala natin sa ating buhay, ang ating kahinaan, kakulangan, at kinilala ang Diyos sa ating mga buhay, makakaya po natin ang mga bagay na hindi natin kaya dahil sa Diyos sa buhay natin. Kaya I can do all things. Magagawa ko lahat dahil kay Kristo. Yan po sila sa Philippians chapter 4. So, mga kapatid, hindi tayo perfecto. May kailangan tayo. Pero, kilalanin mo ang ano mo kailangan sa buhay natin. At kilalanin natin ang Diyos. Kilalanin natin siya sa ating mga buhay. At siya ang ating kakayahan. Siya ang ating kalakasan. Siya ang ating lahat-lahat sa ating buhay na di tayo perfecto sa ating pinasya, nakakamali tayo sa desisyon, nakakamali tayo sa ating pagiging magulang, anumang endeavor, anumang ginagawa natin sa araw. Pero kapatid, huwag kang ma-disappoint, huwag kang ma-frustrate,
huwag tayong ma-discourage. Dahil ang Diyos ay kasama mo at di ka niya iwan at di po you can bounce back. Kaya pwedeng lipad. Sabi lang ng Panginoon, dahil ang Panginoon ang siya kasama. Kasama mo at mo siya kasama at di ka kailangan iwan, di po naman sa buhay mo. Kaya nga, mga kapatid, patuloy natin kailangan ang Diyos sa buhay na yan. Sa magitan na kanyang salita. Kinilala mo nga, Panginoon, pero wala kang panahon sa salita niya. Sunday service, sa ating mga personal devotion. Wala po tayong ginagawa. Hindi ibig sabihin na nakakalanis mo Diyos sa buhay niyo. Ang salita ng Diyos at ang Diyos, ang salita ng Diyos, ang kanyang Panginoon, at Panginoon ay isa lang. At yan ang kanyang salita. Kaya binagay niya sa atin. Ang Diyos na hindi nakikita ay makikita mo sa magitan ng kanyang salita. Kaya po, magandang umaga sa inyo lahat. At tayo po sabihin natin, tagumpay! Tagumpay! Tagumpay sa ating buhay. May palakpan natin pa na. Alam, tumayo. Let's all stand. At tayo po mag-pray sa ating healing. Ako tayo mag-pray sa Colosseum. ng iyong pananampalataya, agad nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanyang sadaan. Kapatid ko sa Panginoon, ang sabi diyan, Panginoon, nais kong muling makakita. Ibig sabihin, dati siyang nakikita at nabulag siya. At ang sabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ibig sabihin, ang lalaking ito na si Bartimaeus, narinig niya ang Panginoon at nagkaroon siya ng pananampalataya. At ang pananampalatayang yon ang siyang sinabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ano yung faith? In Romans chapter, I think 2 or verse 17, faith cometh by hearing, and hearing from the Word of God. Okay? Kapatid ko sa Panginoon, kalooban ng Diyos na ikaw ay gumaling. Kalooban ng Diyos na ikaw ay walang karamdaman. Amen. Yan ang purpose ng Panginoon. Pastor, bakit ito nangyayari sa akin? Dahil sa aking stress, dahil sa aking depression, halos mawala na ako ng pag-asa. Parang ang lakas ng aking katawan ay kinakain ng depression. It is God's will, my good friend. It is not God's will. Kaya sabi ng Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Lord, ibalik mo ang dati kong lakas. Ibalik mo ang dati kong sigla. Ibalik mo ang dati kong pag-ibig. Ibalik mo, Panginoon, ang aking pag-asa. Your faith, sabi ng Panginoon. Kung ano yung pananampalataya mo, mangyayari. Kapatid ko sa Panginoon, alam ko mayroon kang tinatagong problema sa oras na ito. Okay, at ikaw po ngayon may karamdaman ka. Nais ng Panginoon. Yung sabi niyo yun, and heal you, make you whole. Buo, kompleto. Nais ng Panginoon na manumbalik ang dati mong lakas. Manumbalik ang dati mong sigla. Dati lungkot na lungkot ka. Nais ng Panginoon, kapatid, ibalik niya yan sa iyo. Anong gawin? The faith that you have, yun ang ibinigay ng Diyos sa atin. Ito ba? Amen to ba? Yeah. Faith mo sa umagang ito, yun ang faith na sa iyo. Kaya kailangan mo lang itong maunawaan. Kapatid ko sa Panginoon, hindi kita maawakan. Kung ano man ang sitwasyon mo, may karamdaman ka man, mayroon kang problema, pwede mong i-touch yung kamay mo doon sa dibdib mo.
Nais ng Panginoon. In spiritual, pagaling ka niya. Emotional, pagaling ka niya. And the physical, pagalingin ka niya. At nais ng Panginoon, ang buong yan ay maranasan mo. Amen to ba? Amen. Amen. Konti lang, kwento lang to. In-invite ako sa birthday. Sabi ng babae, sa birthday ko. Naman, tuwa, inimbita ko sa... At nandun na yung kakain na ako. Sabi niya ng babae, bago ko kumain, pag-pray muna ako. Anong gusto mo ipag-pray ko? 7 years na kaming hindi nagkakaroon ng anak. Sabi niya, magkaanak na kami. Siyempre, yun ang gusto niya, ipinag-pray ko na walang masidhing Alam niyo, after 1 year, nagkaroon siya ng anak. Every year, nanganganak siya. Amen. Nung nagkita kami, sabi ko, brother, sabi niya, 6 na yung anak namin. Anong ginawa niyo? Sabi ko, anong ibig ko sabihin dito? Hindi dahil sa pananampalataya ko, kundi sa pananampalataya na mayroon siya. Gusto niyo mong maranasan ng ganitong miracles? Amen. Ang pananampalatang yan na ating narinig, pwede niyong maranasan. Hindi lang sa pagkakaroon ng anak, kundi kung ano ang karamdaman mo, anong naramdaman mo ngayon, pwede mong maranasan. Amen. Come on, worship muna tayo sa Panginoon. Thank you, Jesus. Oh, we worship your name. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. You are Emmanuel. You are God with. Hallelujah. Jesus, you are my King. You are my healer. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We bless your name. We bless your name, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We bless your name. Thank you, Lord, for the healing. Yes. Yes, Lord God. Give you praise. Thank you, Lord. Yes. Regrets when I think about Thank you, Lord. the way Thank you, He Lord. loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Itampin niyo ang kamay niyo sa inyong dibdib. Nais kitang ipanalangin. Just believe, my friend. Let your faith make you whole. Yung faith na yan ay galing kay Jesus. Nais niyang maranasan yung kagalingan na yan. Like Bartimaeus. Lord, may balik muli. Oras na ito, inuutusan ko ang katawan na yan na sa pangalan ni Jesus, maging normal ka. Amen. Mag-normal ka, katawan. Inuutusan kita. Kung ikaw ay mataas na presyon, mataas ang dugo, mataas ang asukal sa katawan, ikaw na katawan, sumunod ka at makinig ka. Dahil ang katawan na yan, tinubos ni Kristo sa magitan ng latay ng kanyang dugo. Nagkaroon kami ng kagalingan, kaya ikaw ang katawan, ikaw mga nerve, ikaw mga cells, bumuo kayo ng malakas at manumbalik ang lakas. At ikaw na emotion, inuutusan kitang pumaya at pakinggan mo ang sinabi na ikaw sa magitan ng iyong emotion, maranasan mo ang pag-ibig na mula kay Kristo. Amen. Kaya sa oras na ito, ang kagalingan ng katawan, ng emotion, ay maranasan ng bawat isa sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen. Amen! Praise God. Let's pray. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa mga ito. Tunay, Panginoon, aming bahagi sa mga tao. Ang ano sinasabi ng salita, bahagi na yung buhay. Ano mga aming kakulangan, ano mga ating karakagayan, karamdaman, problema sa pera, problema sa buhay. Wala kaming alinlangan. Kapag pwede namin ng ibang tao, ay siya ay meron pong
kalunasan, hindi dahil sa amin, kundi dahil sa inyo. Lord, huwag namin pagkait, ibahagi yung pupurting balita. Ibahagi kung sino ka sa aming mga buhay. At wala pong alaga sa aming buhay, kundi ka, Panginoon. At tunay, Panginoon, patuloy kaming basal, patuloy kaming namampalataya. Dahil ko nga ang aming lahat-lahat, tagumpay, kagalingan, biyaya, karyan, espiritu, panampataya, at ang kaunlaran, at ikaw, Panginoon, ang lahat ng bagay. Kaya pinupuri na pinasalamat sa Ama na nakaspiritu sa ito. When we all say, Amen, Amen. God bless you all. Amen. Tagumpay!